malakas po ba yung audio? Salamat. Okay. Thank you po. Ngayon po, I think we can start na po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. We are blessed po that you can join us sa ating pong online Sunday worship. Welcome po sa bawat isa. And praise God po for this another opportunity that we can worship Him and to be with His presence. Kamusta po? Kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang nagdaang linggo? I pray na yung nakalipas po na linggo ay naging productive po, full of love and blessings. Lately, napapadalas na naman po ang pag-ulan. Kagaya po ngayon, tumutulo na naman po yung ulan po. At napapadalas po ang pag-ulan dahil po sa panibagong bagyo na pumasok po sa ating pong bansa. And let's pray po para po sa mga lugar and for the people who were affected. Lalo na po dun sa mga nakatira po dun sa eye of the storm. And actually, it's almost the end of the month na rin po. Patapos na po ang month of September. I'm sure na lahat po tayo nasa iba't ibang season of our lives. Maybe some of us are in the season of growth, season of waiting, or let's say season of pain, healing, or season of breakthrough. Pero whatever season po where we may be, we all have something in common. Meron po tayong isang bagay na nagkakapare-parehas. At isang bagay din po na hindi po magbabago. At yun po ay meron po tayong Diyos na tapat at dakila. And He is with us and makakaasa po tayo that He will bless us and that He will be with us always. Amen po ba? Amen. Sige po, can we all pray? Tayo po ay manalangin. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya po na ating po. Panginoon, pinupuri ko po namin at pinapasalamatan. Tunay po na Ikaw ang aming kapangyarihan at ang aming pagbalang Diyos. Ikaw rin po ay tunay na tapat at dakila. Kaya inaalay po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw po na ito, sa aming pong online Sunday worship. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay, sa panibagong lakas. Higit sa lahat sa inyong dakilang katapatan na hindi po nagbabago, Panginoon. Lord, we acknowledge na kung nasaan man po kami ngayon, ito po ay dahil po sa inyong kabutihan at sa inyong katapatan at dahil po sa inyong mga biyaya. Ganun din po, Panginoon, kami po ay lumalapit na may pagkapakumbaba. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang at sa aming pong kasalanan. At linisin niyo po nawa ang aming mga puso at bigyan niyo po kami ng bagong lakas upang magpatuloy na mamuhay ayon po sa inyong kanya. Sa oras po na ito, tulungan niyo po kami na maging nakatuon lamang po sa inyo, Panginoon. Alisin niyo po ang anumang distractions o bigat ng isip at nawa po ay katagpuin niyo po kami sa kalagitnaan po na aming pagsamba. Kaya po sa oras na ito, iniimbitahan po namin ang inyong presensya, Panginoon, lalo na po sa panibagong mensahe na maririnig po namin ngayon na magmumula po sa inyong mga salita. We also pray and we ask for wisdom upang maunawaan po namin ito at maliwanagan po kami at nawa po ay makahanap po kami ng kalakasan mula po sa inyong mga salita. We also pray, Lord, sa ibabahagi po sa amin ngayong umaga ni Pastor Darwin. Ikaw po, Lord, ang gumabay po sa aming pastor. I-bless at i-guide niyo po siya sa kanyang pagbabahagi po ngayon. At nawa po ay sa pamamagitan po nito, Panginoon, ay mangungusap po sa bawat isa. At nawa po ang lahat po ng mga ito ay mapulutan po namin ng aral. At higit sa lahat ay may apply po namin at magamit po namin ito sa pagkapaunlad po na aming buhay pananampalataya. At habang kami po ay nagtitipon, itinataas din po namin ang aming mga kapatid na nangangailangan po, Panginoon, ngayon ng kagalingan, ng kapanatagan, nangangailangan po ng pag-asa. At ganoon din po, Panginoon, sa mga naapektuhan po ng bagyo. And for our brothers and sisters, Panginoon, na nangangailangan po ngayon ng financial breakthrough. Ikaw po, Panginoon, ang aming pong maging provider
Ikaw po, Panginoon, ang magbigay po ng kagalingan sa kanila. And sa lahat po na ito, Panginoon, kami po ay patuloy po na nagpapasalamat sa inyong walang sawang biyaya at sa inyong katapatan, Panginoon. Wala po kaming ibang maitataas kundi kayo lamang po, Panginoon. Kaya po, muli po, Panginoon, ay pinupuri ko po namin, pinapasalamatan at dinadakila. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa ngalan po ng Panginoon Jesus na aming pong tagapagligtas. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. 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 Bless the Lord, oh my soul.
Basahin natin sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 28. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabi sa pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pirasuhin at sinabi, ito ang aking katawan. Kaya handog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ito bilang pag-aalaala sa akin. Kapag kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Purihin natin ang salita ng Diyos. Panandalian po natin pagnilayan ang mga karangahang ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Suriin po natin ang ating mga puso. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay natin pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. Ngayon naman, pagsaluhan natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Excuse me. Tayong nakikinig sa mensahe ng Diyos. Excuse me. Nagbabagi sa atin ating kapatid na si Pastor Darwin. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Isa pong mapagpalang araw po sa bawat isa. Okay po ba yung audio? Maliwanag naman po. Maliwanag. Okay po. Maraming salamat po. Ngayon pong umaga, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay pagtatanim. No? Yan po, pagtatanim. Bago po tayo magsimula, meron lang po sana akong gustong i-share sa inyo na isang maikling kwento, no? Ang pamagat po ng kwento na to ay echo o yung alingaw-ngaw po ba tawag doon, no? Meron daw pong isang mag-ina, no, na nagbakasyon sa probinsya nila, no? At yung pong probinsya nila ay medyo hindi malayo sa kabayanan, no? Maraming mga puno, ganoon.
Ngayon po, itong pagpunta po nilang mag-ina doon sa kanilang bahay bakasyunan, ito pong bata ay naglaro doon sa labas, no? Medyo wala pong malayo sa mga bahay-bahay. Ngayon, nung ito pong bata ngayon ay naglalaro, no? Medyo napalakas po yung kanyang boses. At nung siya po ay napalakas nga po yung boses niya, no? Meron pong umalingaw-ngaw na katulad din po doon sa sinabi niya. Sabi niya po ay parang medyo napatawa siya at may tumawa din po, no? Ngayon, bumalik, sabi niya, sumigay yung bata, "Sino ka?" Di yung sabi nga nung alingaw-ngaw, "Sino ka?" Ngayon, medyo nag-alala yung bata, tumakbo siya dun sa kanyang nanay, no? At ikiniwento niya nga na akala niya ay isa ring batang lalaki. Sabi niya, merong isang batang lalaki doon sa sa mga mapuno na lugar. Sabi niya, minamak daw siya, no? Minamak daw siya. Ngayon, sabi niya sa nanay niya, ano man daw yung sabihin niya, yun din daw yung sinasabi sa kanya. Ginagaya daw siya. Nung sinabi niya nga ay sino ka, sinabi nga rin ay sino ka. Ngayon, ngayon bumalik yung bata doon sa sa gubat at nagsimula nga din siya muling magsalita. At ang sabi niya, inulit niya, sabi, "Sino ka?" Ganon din yung sagot, "Sino ka?" Tapos parang nagagalit siya, sabi niya, "Susuntukin kita." Sabi niya ganon. Hindi sabi, ang sagot din, "Susuntukin kita." Ibig sabihin parang nagagalit na siya. Kung ano yung sabihin niya, yun din yung sinasabi nung alingaw-ngaw. Ngayon, bumalik siya uli doon sa kanyang nanay at nagsumbong uli siya, no? Ang sabi niya nga na yun nga na yung kung ano yung mga sinabi niya, no? Hanggang sa nagagalit na nga siya at ito ay inaaway niya na. At ipinaliwanag nga ng kanyang nanay na ito ay echo o yung alingaw-ngaw, na kung saan ang naririnig niya ay yung kanyang sariling salita. Pero itong bata na to ay nagagalit na sapagkat kung ano raw yung kanyang sabihin, yun din yung sinasabi ng alingaw-ngaw, no? Sabi nung nanay, "Bakit ka nagagalit?" Sabi, sabi ng bata, "Dahil nga po, nung sinabi ko na sino ka, susuntukin kita." Yun din yung sinasabi nung alingaw-ngaw, no? Hanggang sa pag nagagalit po ako, nagagalit na rin siya. Sabi niya, "Kasi anak," sabi nung nanay, "kung una pa lang, magaganda na yung mga sinabi mo, magagandang mga bagay din o salita ang maririnig mo. Dahil nga, yung kung ano yung sinasabi mo, yun yung alingaw-ngaw mo, no? Dapat nung una pa lang, magaganda na yung mga sinabi mo o magaganda na yung mga salita na sinabi mo at yun din yung babalik sa'yo." Sabi nung nanay, para lang din yan na kwento ng isang aso na kung saan pumunta siya dun sa isang kwarto na puro salamin. No, ang ginawa ng aso, no, nung nakita niya yung reflection niya, inaway niya kaagad, akala niya ay ibang aso, no? No, hanggang sa kakaaway niya, hanggang siya ay napagod, no? Parang ganun din dun, sabi nung nanay niya, na kung saan dapat yung aso, nung nakita niya yung reflection niya, akala niya ay ibang aso, dapat ang ginawa niya, hindi niya inaway, sa halip siya ay nakipagkaibigan, no? Kaya ang nakikita ngayon ng aso, nung inaway niya, inaaway din siya. Pero nung una pa lang, dapat ang ginawa niya ay ikilos niya yung buntot niya at yung formang nakikipagkaibigan. At kung yun yung una niyang ginawa, yun na yung
nakita niya noong una pa lang, no? Ang ano natin dito po mga kapatid ay kung atin pong pagninilayan, no, ang parang pinakamensahe po sa atin ng ating Panginoon ngayon ay kung ano daw po yung ating itinanim, no? Yun din daw po ang ating aanihin, no? Kaya po sa umaga po na ito, ang ating pong reference verse ay mula sa mga taga-Galatia, chapter 6, verse 7 to 9, no? Ito daw pong reference verse natin, no? Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, na kung saan ipinahayag ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ng tao ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng lumang tipan, no? Yun po yung ipinapaliwanag niya sa mga taga-Galatia, no? Sa halip, ang kaligtasan ng tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, no? At bilang mga mananampalataya nga po, no, binibigyan diin po ni Apostol Pablo dito na yung pong konsepto ng pag-aani, no, ng mga pag-aani ng mga bunga ng ating mga tamang gawa. Ang mga talatang ito po ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga pagkilos ay may mga kahihinatnan, no? At ang ating mga pagsisikap ay hindi magiging walang kabuluhan. So, kaya po mga kapatid, sa ating pong buhay bilang mananampalataya, sa ating pong paglalakbay sa buhay na ito, yun nga po, bilang mananampalataya, ang ating pong mga gawa, ating pong mga salita, ating mga ugali, no? Ang bawat isa sa atin ay may pananagutan sa mga binhi ng ating itinatanim dito, no, sa mundo, sa ating buhay, no? At ang mga bunga ay magiging saksi sa ating buhay, no? Ngayon po sa ating pag-aaralan ang mensahe dito po sa ating reference verse sa mga taga-Galatia chapter 6 verse 7 to 9, no, na nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng pagtatanim ng tama at mabuti, no, at ang mga bunga nito, no? Dito po sa ating verse 7, basahin po natin. Masabi po dito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin, no? Mga kapatid, ito po ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga gawa ay may bunga, no? Kung nagtanim tayo ng kasamaan din ang ating aanihin, no? Ganun din po kung nagtanim tayo ng kabutihan, no? Kabutihan din ang ating aanihin. Ang ating pong mga pagkilos, ang ating pong mga salita, ang ating mga iniisip ay meron pong direktang epekto sa ating buhay at sa mga nakapaligid sa atin, sa ibang tao, no? Isang halimbawa na lang po, bibigyan ko po ng isang halimbawa. Dito po sa amin, dyan po sa may bandang dulo, meron pong pamilya na nakatira dyan, no? Yung pong kanilang tatay, hindi ko po masyado alam yung tunay na pangalan, pero kung tawagin po siya ay attorney, no? Parang ang bansag sa kanya si attorney, gano'n. Ngayon, ito pong si attorney medyo nabibigla kami dahil mga ilang beses po ito na nagbigay ng isda sa amin. Nagbibigay po ito ng tilapia, no? Maraming beses po. Minsan naman to parang hito, no? Minsan nga po tinanggihan na nga namin yung hito dahil hindi po kami masyado kumakain ng hito. Ngayon sa pagkakatanda namin, sabi namin marahil siguro kaya tayo binibigyan nito ni attorney na mga ilang beses na, no, ng isda ay dahil kapag po kasi may mga gamit na hindi na gagamitin ng mga bata, no, yung mga pinagliitan na,
ng mga damit o sapatos or yung mga laruan, ito po ay itinatabi nila Sister Kesa ng mga bata at ito po ay ibinibigay doon sa anak ng attorney, no? Hindi po namin alam na parang ano pala, parang hindi kami aware na parang malaking bagay pala sa kanila yun, no? Kaya in return, kaya pala kami binibigyan ng isda nito ni attorney, no? Isang halimbawa lang po yun, mga kapatid, no? Na kung saan, no, yung konsepto po na kung ano yung ating itinanim, no, kabutihan, yun din po yung ating aanihin, no? Kung titignan po natin sa Biblia, mga kapatid, nung kasama pa po ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad dito sa lupa, no, sinabihan niya po yung kanyang mga apostol, no, pinag-iingat sila sa mga huwad na propeta, no. Ang sabi po ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 7 verse 16, no, na kung saan nakasaad po dito, nakalagay po doon, sa gawa makikilala, no. Ang sabi po dito sa Mateo chapter 7 verse 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa, no. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman, no? Sinasabi po kasi dito na sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay makikilala ninyo sila. Ito po yung sinabi sa kanila ng Panginoong Hesus, no? Ibig sabihin po, mga kapatid, na hindi po maipagkakaila, no? Hindi po maipagkakaila ng isang tao ang kanyang sarili, no? Dahil ito po ay makikita sa gawa, no? Makikita kung ano yung ginagawa ng isang tao, no? Sa verse 8, ang sabi po sa verse 8 ng mga taga-Galatia chapter 6 verse 8, ang sabi po dito, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Sa verse po na ito, mga kapatid, no, ito ay nagbibigay diin sa pagkakaiba ng pagtatanim sa laman. Ibig sabihin, ito po yung makamundong bagay, no? Ito po yung mga maling gawa, no? At yung pagtatanim sa espiritu, ito po yung tama at naaayon sa kalooban ng Diyos. Minsan po, mga kapatid, mahirap, no? Ang pagtatanim ng tama o mabuti ay hindi madali, no? Tayo po bilang tao, may mga panahon po kasi na tayo ay mapapagod, no? At matukso na sumuko, no? Pero dapat po natin alalahanin na ang pagtatanim sa laman ay nagbubunga ng pagkasira, no? Samantalang ang pagtatanim sa espiritu ay nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Kaya po, mga kapatid, tayo po bilang mga mananampalataya, no, kailangan po talaga natin ang tulong ng Panginoon, no? Parati po natin sinasabi na sa Panginoon po tayo magtiwala, umasa at dumepende, no? Lalo na po sa kanyang mga salita, no? Ang sabi nga po, ang salita po ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, no? Sinasabi po sa atin sa mga taga-Galatia chapter 5 verse 22 to 23, no? Ang bunga ng espiritu ang sinasabi po rito, no? Ang sabi nga po dito, mga taga-Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Ang sabi po dito, subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito, no? Ibig sabihin po ay kung tayo po ay tunay na mananampalataya, no? Tayo po ay guided by the Holy Spirit, no? Tayo po ay ginagabayan na ng banal na espiritu. Sa verse 9, ang sabi po dito, no, na
huwag daw po tayo mapagod at sumuko, no? Dito po sa verse 9 ng mga taga-Galatia chapter 6, sabi po rito, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko, no? Sinasabi po dito na kung patuloy tayong magtatanim ng tama o ng mabuti, aanihin natin ang bunga ng ating paggawa sa takdang panahon. Mga kapatid, siguro po habang tayo po ay pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, no? Medyo mag-reflect po tayo ng konti, no? Suriin po natin ang ating mga sarili, no? Na itong mga past few days, no? Past few weeks, no? Months, ano ba yung ating mga naitanim bilang mananampalataya, no? Nagtanim ba tayo ng pag-ibig sa kapwa? Nagtanim ba tayo ng kabaitan o ng awa? Nagtanim ba tayo ng galit, no? Inggit o pagmamalaki, no? O pagsisinungaling o pagkapuot, no? Siyasatin po natin, no? Suriin po natin ang ating mga sarili, no? Tayo po, tulad po ng parati nating sinasabi dito, na tayo po ay naririto, no, upang magpaalalahanan, no? Tayo po ay mga kapwa mananampalataya, no? Tayo po ay magpaalalahanan, no, sa pamamagitan po ng banal na salita ng ating Panginoon, no? Kaya po mga kapatid, maging matyaga, no? Maging matyaga daw tayo sa pagtatanim ng tama sa kapwa, no? At ito po ay dapat ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag po tayong susuko, no, sa mga pagsubok, no? Humingi po tayo ng guidance, no, ng kalakasan, ng katatagan sa ating Panginoon, no? Tandaan po natin na ang atin daw pong pagsisikap ay hindi magiging walang kabuluhan, no? Meron daw pong gantimpalang naghihintay sa atin, no? Pero mga kapatid, gumawa po tayo ng tama sa kapwa, hindi dahil gusto natin ng gantimpala, no? Bagkus, gumawa tayo ng tama sa kapwa dahil pinapatunayan natin na tayo ay mga anak ng Diyos, no? Pinapatunayan natin na tayo ay lubos na sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon, no? Sumusunod tayo sa kanyang kalooban, no? Sa ating Panginoon, ang ating Panginoon na tunay na nagmamahal sa atin, no? Kaya po bilang mga mananampalataya na, no, narito po tayo upang magpaalalahanan nga, sabi ko nga po kanina, no, sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay, no? Unang-una, ang dapat po nating gawin, tayo po ay manalangin, no? Humingi po tayo ng guidance sa Panginoon, no? At siguro po ang dapat po nating gawin, pangalawa, ang dapat nating gawin, tayo po ay maging maingat, no? Tayo po ay maging maingat sa ating mga salita at gawa, no? Maingat tayo kung ano yung ating sasabihin, kung ano yung ating gagawin, no? Tulad daw po ito ng pagtatanim ng binhi, no? Ang ating mga salita, ang ating daw pong mga gawa ay nagiging mga binhi na nagtatanim ng mga bunga sa ating buhay at sa buhay po ng ibang tao, no? Dapat daw po maging maingat tayo sa ating mga sinasabi at ginagawa, dahil ang mga ito ay maaaring magdulot daw po ng positibo o negatibong epekto, no, sa iba at sa ating sarili, no? Ang sabi nga po sa Mateo chapter 12 verse 36 to 37, ang sabi po dito, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita, no? Ito po ay napakahalagang paalala sa atin, no, mga kapatid, no? Ang ating mga salita ay may kapangyarihan na magtayo o magsira. Alam niyo po ba itong ating pagsasalita o yung yung lumalabas po sa ating mga bibig, para daw po itong no, parang kutsilyo, no, sa pamamagitan lang ng salita, maging ito ay
ay mabuti o masama na lumalabas sa ating bibig, no, ito raw po ay nakakasugat ng puso ng iba, no. Dapat nating piliin, no, or dapat nating maingat na piliin ang ating mga sinasabi, at tiyakin natin na ang lumalabas sa ating mga bibig ay nagmumula ito sa pag-ibig, no, at ito ay nagmumula sa tama, no. No, ang sabi nga po sa mga Kawikaan chapter 18 verse 21, ang sabi po dito, no, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay, no. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal, no. Ibig sabihin po, no, ang ating mga salita ay maaaring magdulot ng kamatayan o buhay, no. Napakalalim po nito, no. No, dapat nating gamitin ang ating mga salita upang magbigay ng pag-asa, no. Dapat gamitin ang ating mga sinasabi, no, upang magbigay ng pagmamahal sa iba, no. Gamitin natin yung ating mga sinasabi, ang ating mga salita upang magbigay ng suporta, no, sa ibang tao. Alam niyo po kasi minsan ang tao ay ma-pride, no. Kapag siya ay kunwari merong isang tao na nakagawa ng pagkakamali, no, at ito ay sinabihan siya, no, maging siguro kaibigan o kapamilya niya, sinabihan siya na mali yung ginawa niya. Sa halip na tanggapin niya, no, siya parang magagalit pa, no, magagalit pa siya, no, kasi ang tingin marahil kaya siya nagagalit dahil ang tingin niya sa sarili niya tama lahat yung ginagawa niya, no. Dapat po tayo po ay kung ano yung mali, tanggapin natin, no. Alam niyo po yung pagsasabi ng sorry, no, yung pong salitang sorry napakasimple, pero sa ibang tao mahirap po siyang sabihin, no, mahirap siyang banggitin, no, pero napakahalaga po ng salitang sorry, no. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, no, bilang paalala, maging maingat sa ating mga salita at sa ating mga ginagawa. Pangatlo, maging matyaga tayo sa paggawa ng mabuti, no. Katulad nga po ng nabanggit kanina sa verse 9, no. Ang sabi nga po, huwag tayong susuko, huwag tayong mapagod sa paggawa ng tama, no. Dahil pagdating ng takdang panahon, aanihin daw po natin ito, no. Yun yung sabi sa verse 9 kanina, no. Kaya kung titignan po natin, kung babasahin po natin ang Mateo chapter 5 verse 16, ang sabi po dito, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong Ama na nasa langit, no. Parang minsan po nabanggit ni sa isang Bible study po namin, nabanggit po ni Pastor Hill na minsan daw po hindi mo na kailangan magsalita, no, sa pamamagitan po ng inyong gawa or pagkilos, no, sa pamamagitan po ng inyong mga tamang gawain ayon sa kalooban ng Diyos, para ka na rin daw pong nag-share, no, ibinabahagi mo na sa tao yung kabutihan at kaluwalhatian ng Panginoon, no. Maski minsan daw maski hindi ka na magsalita, no, nakikita na daw ng tao na ikaw ay isang anak ng Diyos, no, or isang mananampalataya, no. Katulad nga nung sinabi dito na paliwanagin natin ang ating ilaw sa harap ng mga tao at makikita nila yung ating mga mabubuting gawa, no. At dahil nga po dito, pag nakita nila ito, ang sabi po rito, papupurihan ang ating Ama na nasa langit, no. Kaya tayo daw po ay dapat maging ilaw at asin ng sanlibutan na ito, no. Ang ating mga mabubuting gawa or mga tamang gawain ay dapat maging liwanag sa mundo, no. Dapat tayong magsikap na maging halimbawa ng pag-ibig at yung
halimbawa ng mga tamang gawain sa lahat ng ating ginagawa. Pang-apat, ang dapat daw po siguro natin gawin ay maging mapagmahal sa ating kapwa, no? Kung natatandaan po natin nung tinanong ang ating Panginoong Hesus kung ano raw yun po yung pinaka-importante o pinakamahalagang kautusan, no? Ang sinabi po ng Panginoong Hesus, yung pangalawang mahalagang kautusan, ang sabi po sa Mateo chapter 22 verse 39. Ang sabi po diyan, ito naman ang pangalawa, yung pangalawang importanteng kautusan daw po, no? Ang sabi rito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, no? Ang Panginoong Hesus po mismo nagsabi nito, no? Kaya po kung babasahin din po natin sa unang Juan chapter 4 verse 7 to 8, ang sabi po diyan, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, no? Yun nga po ang sabi nga po nanggagaling po ang pag-ibig sa ating Panginoon, no? Sapagkat mismo ang ating Panginoon ay pag-ibig, no? Kaya tayo po bilang mga nilalang niya, bilang mga anak niya, tayo rin daw po ay dapat na ipamalas po natin ang pag-ibig sa ating kapwa, no? Dapat po tayong magsikap na magpakita ng pag-ibig sa kapwa at sa lahat po ng pagkakataon, no? Kaya po kung babasahin din po natin ang unang mga taga-Korinto chapter 13 verse 4 to 7. Ang sabi po dito, no, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas, no? Ito po yung sinasabi sa atin ng banal na salita ng Diyos, no? Ito po yung pag-ibig na sinasabi, no? Kaya po, kung sa sarili lang po nating kakayanan, hindi po natin magagawa. Kailangan po natin ng tulong galing sa Panginoon, no, sa kanyang guidance sa pamamagitan ng kanyang espiritu, no? Ang pag-ibig ay isang mahalagang katangian, no, na dapat nating gawin, no, o ipamalas, no? Dapat tayong magsikap na magpakita ng pag-ibig sa lahat ng ating ginagawa, no? Panglima, siguro ang dapat po nating gawin, maging masigasig, no? Sabi po rito, maging masigasig sa paglilingkod sa Diyos, no? Sabi nga po natin kanina, ang pagtatanim sa espiritu ay nagbubunga ng buhay na walang hanggan, no? Dapat tayong magsikap na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, no? At maglingkod sa Kanya ng buong puso, no? Kung kanina yung pangalawang pinakamahalagang utos, no, ngayon naman po ito yung unang pinakamahalagang utos, no? Ang sabi po sa Mateo chapter 22 verse 37 to 38, no? Ang sabi po rito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos, no? Ang pag-ibig daw po, ang pag-ibig sa Diyos ay ang pinakamahalagang utos, no? Dapat tayong magsikap na tayo po ay makapaglingkod sa ating Panginoon ng buong puso, no? Bakit? Dahil bilang nilalang niya, no? Bilang mga anak niya, no? Siya po yung nag-create sa atin, no? Siya po yung nagbigay ng buhay. Kaya in return, no, tayo po ay magpasalamat, tayo po ay magpuri, tayo po ay sumamba sa Kanya, no? Yung pong mga biyaya, mga grasya na natatanggap natin, galing po lahat sa Kanya yan, no?
No? Hindi po yan galing sa ating sariling kakayanan. Galing po sa ating Panginoon yan. No? Kaya po, kung babasahin po natin ang mga taga-Roma, chapter 12, verse 1 to 2, ang sabi po diyan, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. No? Katulad nga po nabanggit natin kanina, no? Bukod sa siya po ang ating creator, no? Bukod sa siya po ay mapagmahal, ay siya po ay banal, matuwid, no? Siya rin po ay mapagmahal at mahabagin, no? Wala po na mula po nung tayo ay nagkasala, tayo po ay nahiwalay sa kanyang piling, no? Nawala po yung relationship natin sa kanya. Pero ano po ang ginawa ng Panginoon? Dahil po sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin, no? Nagpadala po siya ng tagapagligtas, no? Ito pong tagapagligtas na ito ay ang kanyang kaisa-isang anak, no? Inialay niya ito upang tayo ay sagipin sa ating mga kasalanan, para yung pong nasirang relationship natin sa Panginoon, no, ay maibalik muli, no? Nung dating nasira na nahiwalay tayo, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang kamatayan, no, ang kanyang pagdanak ng dugo, muli sa pamamagitan po ng pananampalataya, tayo po ay makakabalik muli sa ating Panginoon, sa Diyos Ama, no? Kaya po dapat lang po tayo na maglingkod sa kanya, sumamba, magpuri, no? I-glorify po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa ating pong buhay, no? Sa ating buhay, para daw po itong isang hardin, no? Ang bawat isa sa atin ay may pananagutan sa mga binhi na ating itinatanim, no? Tandaan po natin mga kapatid, no, ang mga aral na ating natutunan dito sa mga taga-Galatia chapter 6 verse 7 to 10. Ito pong mga salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin, no. Magtanim po tayo ng tama, no, magtanim tayo ng pag-ibig, magtanim tayo ng espiritu, no, sa pamamagitan ng ating pagtatanim, makikita po natin yung bunga ng ating mga gawa, mga tamang gawa sa takdang panahon, no? At sa pamamagitan nga po ng ating pagtatanim, tayo po ay magiging instrumento tayo ng Diyos sa pagbabago, no? Tayo po, para daw po tayo ay maging blessings sa ibang tao, no? Kaya po magandang umaga po sa ating lahat. Sana po ay na ano po natin itong banal na salita ng Diyos, no, sa ating mga puso, bilang paalala sa bawat isa. Maraming salamat po. Purihin po natin ang Panginoon. Maraming po salamat, Pastor Darwin, sa muli na namang binahagi mo sa amin na salita ng ating Panginoon. At tayo po ay magtapos ng panalangin. O Diyos na aming ang manadakila, banal at makapangyarihan, muling pasasalamat po sa oras na ito sa aming online Sunday worship. Salamat po. At muli na naman kaming na-bless at nakarinig ng inyong salita. Panginoon, salamat po muli sa bagong mensahe na naman na patuloy kaming napapaalalahanan pamamagitan ng aming kapatid na si Pastor Darwin. Muling pasasalamat po sa paggabay mo sa kanya at sa taglay na karunungan at kaalaman
sa mga pagtutuwid at pagtatama sa aming kamalian. At ito'y malaking pakinabang sa amin. Tunay nga po na kung ano ang itinanim ay siyang aanihin. Lalo po namin sisipagan na makapaglingkod at patuloy na huwag sukuan ang aming mga gawain. Lalo na ang paglingkuran ka ng tapat at sumunod sa inyong kalooban. Muli po, patuloy kaming dumadalangin na kami makapagsikap. Nagtitiwala po kami, Panginoon, sa inyong walang hanggang pagkalinga. Patuloy namin binubuksan ang aming mga puso at inilalapit sa inyo ang aming kakulangan. Sana'y patuloy kaming i-guide ng banal na Espiritu sa aming patuloy na misyon at upang palaganapin ang inyong mga salita. Muli po sa oras na ito, sa aming pagtatapos, ay patuloy nyo kaming ingatan, gabayan, at bigyan ng maraming pagkakataon at pag-asa na mapanatili ang aming mabuting ginagampanan sa buhay. Pagpalain mo po muli kami at tagapin nyo ang aming papuri, pagsamba at karangalan. Ito po'y aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen.